Ang kapaligiran ay ginawa ng Diyos na may kapal para sa ating sangkatauhan. Tayo ay natasang pangalagaan at mahalin ito. Ngunit, tayo mismo ang gumagawa ng dahilan upang ito ay masira sa pamamagitan ng pag-aabuso natin dito. Makikita mo sa video ang isang kanal na matatagpuan sa lugar ng Turil. Sa unang daan mo, hindi mo napapansin ang kadumihan na makikita rito at kung gaano karaming basura ang matatagpuan sa ilalim ng malaking kanal. Sa sobrang dumi ng kanal, dahil sa dami ng basura, ay madalas na lamang ang mga tao na dumadaan rito dahil na rin sa hindi kaaya-ayang baho. Makikita sa kanal na ito ang iba't ibang klase ng basura. May mga non-biodegradable at degradable waste pa na nagkanda halo-halo ang amoy na maaaring malasap ng mga tao na dumadaan. Base rin sa aming mga nakita, hindi lamang mga tao ang naapektuhan dito, pati na rin ang mga halaman na nakapaligid. Sa sobrang rami ng basurang itinatapon, ay hindi mo na mapapansin ang mga halaman na nakatanim at maaring sila ay namamatay na rin dahil sa sobrang carbon dioxide na kanilang nalalanghap. Tuwing umuulan naman, ay umaapaw ang mga basura na nagiging sanhi ng pagbaha sa lugar na iyon. Ito ay isa sa mga pinakamahirap na kinakaharap ng mga residente. Hindi lamang ang amoy ng basura, kundi na rin ang pag-apaw ng tubig at basura sa tuwing umuulan. Dahil na rin ito sa pagbara ng mga plastik sa daluyan ng tubig na nagiging sanhi ng pag-apaw. Ngunit, wala rin namang naging aksyon ang ginagawa ang mga residente at opisyales ng barangay para maresolba ang isyong ito. Panay reklamo ang mga residente na malapit dito, ngunit hanggang reklamo lang ang kanilang nagagawa. Sila mismo ang gumagawa ng mga dahilan kung bakit ang basura ay lalong dumadami sa kanal. Sila mismong mga residente ang nagtatapon ng kanilang mga basura sa kanal. Ito nga ang sinasabi natin, ang mga tao ay lagi na lang reklamo ng reklamo. Hindi naman nila ginagawa ng parahan upang ito ay maresolba. Sabi nga nila, kung gusto, maraming paraan. At kung ayaw naman, ay marami talagang magiging dahilan. Hindi lamang mga basura sa kanal ang kinakaharap na suliranin ng mga residente. Ang pagpuputol ng mga kahoy at ang basta-basta na pag-iwan lamang nito sa gilid ay isa rin sa mga suliranin na kanilang ikinakaharap. Ani pa nila, hindi lamang ito nakakaperwisyo sa mga dumadaan at na ito rin ay nakakadagdag basura pa. Hindi nila alam kung paano i-approach o kakausapin ang mga opisyales ng barangay para tanggalin ang mga putol na kahoy at ang mga tuyong dahon sa paligid. Sabi pa nila, maaaring ito ay maging isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga aksidente. Hindi lamang ito nakakaperwisyo sa mga dumadaan, nakakadagdag ito pa ng basura. Hindi na alam ng mga residente kung sino ang nararapat na kanilang lapitan, ngunit ang kanilang matagal na hinihiling ay sana matanggal na ito sapagkat perwisyo at dagdag aksidente lamang ang dala nito. Sana naman ay maaring malaman ito ng mga opisyales ng barangay para matugunan. Sana'y hindi nila ito pabayaan at basta-basta na lang pupuntahan at titingnan lamang at aalis naman. Kayo'y mga opisyales, sana alam ninyo kung ano ang nararapat na gawin para mapanatiling maganda at mabuti ang inyong kapaligiran.
Ang kapaligiran ay binigay sa atin para pangalagaan, hindi para lagyan ng basura at para ilagay ang ating mga dumi kahit saan-saan. Sana'y matuto tayong pahalagahan ito at malaman natin kung gaano kaimportante ito sa ating pamumuhay, kung gaano kalaki ang naitulong nito at kung gaano naman kaganda ang naibigay ng Diyos sa atin. Sana hindi natin ito basta-basta lamang iabuso at basta-basta na lamang pabayaan. Ngunit wala na tayong magagawa kung ang kapaligiran natin ay babawiin na ng Diyos na may kapal. Naway sana tayo'y matuto at ating isabuhay ang lahat ng aking sinabi.